Umalis ka na Emma, I'm sorry wala akong magagawa sa gusto mong mangyari. I told you, Sheena is more artistic than you, kaya mas gusto ko yung mga gawa niya ang nasa exhibit ko, and you can't do anything to change my mind. Sige na umuwi ka na, at baka mag-away na naman kayong magkapatid pag nagkita kayo, antag ng mommy. Napabuntong hininga na lang ako, nang biglaan akong talikuran ni mommy, matapos bitawan ng mga salitang hindi man lang pinag-isipan. Ano ba naman ang magagawa ko, isa lang naman akong bastarda na kahit kailan hindi ginusto ng sarili kong nanay. Emma Sanchez, 20 years old at mag-isa na lang na namumuhay. I live in my small and simple condo unit, may sarili ng pamilya ang mga magulang ko, at parehong ayaw akong kasama ng mga bago nilang asawa sa bahay nila. Kaya mas pinili kong mamuhay na lang mag-isa, kaysa maging dahilan pa ng mga away nila. Ano ba namang magagawa ko, kung nakikita kong suklam ang mga tao sa akin, dahil lang sa isa akong bastarda? Isang sikat na painter si mommy, aminin ko man o hindi. Alam kong naman ako ang pagiging artistic niya, yun nga lang ayaw niyang nagmana ako sa kanya. Pinilit ko siyang isama man lang sana ang isa sa mga gawa ko, kaya lang ayaw niya, dahil mas magaling at maganda daw ang mga gawa ng kapatid ko. Sheena is my half-sister, mas matanda lang ako ng 2 taon sa kanya, kung ano ang ginagawa ko, ginagawa niya rin, kaya walang pagkakataon man lang minsan na pinili ako ni mommy, dahil bukod sa magaling nga raw ito kumpara sa akin, ayaw ni mommy na masasaktan ang damdamin ng kapatid ko. Si daddy naman ay isang lawyer, meron din akong 2 kapatid sa kanya. Mateo and Maddie, they are twins, boy and girl. Maganda naman ang samahan naming 3 kumpara kay Sheena, yun nga lang ayaw rin sa akin ng tita Alice, mommy nila. Since elementary days pinagpasa-pasahan na ako ng mommy at daddy, pero parehong ayaw sa akin ng mga asawa nila, kaya mas pinili kong tumira kila Reg na best friend ko. Nakakatawa nga, dahil hindi man lang tumutol ang mga magulang ko, at hinayaan pa nila ako doon. Nang mag-18 ako, bumukod na ako at bumili na lang ng condo unit na galing sa trust funds ko, galing kay grandma, na tanging nag-aalala sa akin, noong nabubuhay pa siya. Sumakay ako sa sasakyan ko, at nagmaneho papunta sa lagi kong takbuhan sa tuwing masama ang loob ko, o kaya malungkot ako. Hello Reg, I'm on my way. I'll wait for you there, bye. Antag ko sa best friend ko sa kabilang linya, hindi ko na kailangang sabihin kung saan ako pupunta, dahil kabisado niya na kung saan ako pupunta. Pagdating ko sa bar, agad akong nagpakalanggaw sa alak, at hindi inisip ang dulot nito sa akin kinabukasan. Hawak ko ang whiskey na bagong order lang ulit, biglang may lumapit sa akin at nagbigay rin ng panibagong shot. Looks like you're drinking hard ha? Antag ng lalaking naupo sa tabi ko na moreno, clean cut ang buhok, matangos ang ilong, at perfect ang jawline na naka-button down polo shirt, at naka-black slacks. Wala kang pakialam. Wag mo akong kinakausap. Antag ko sa kanya. He looks so perfect, hindi gaya ng ibang lalaking nakabihis man ng maayos o formal, mukha pa ring mga manyak at bastos. Bigla na lang siya naupo sa katabing bar stool na inuupuan ko, at humingi pa ng isang shot. Nilagok ko lang ang shot na nasa harap ko, at hindi siya pinansin man lang. Lumipas pa ang ilang minuto, at hindi dumating si Reg, malamang sa malamang dahil na naman sa boyfriend niyang ayaw siyang paalisan. You're alone? Stop drinking so hard. Antag niya. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mong gawing takbuhan ang alak pag may problema ka, just breathe deeply and think carefully, sabi niya ulit sabay lagok ulit ng alak. If you need someone to talk, I'm here, you can have me. Just tell me if you want me, by the way. I'm Jason De Alvas, seryosong antag niya, habang nakatingin ng direkta sa mga mata ko, na parang bang nakakapaso kapag mas nakipagtitigan ka pa sa kanya ng matagalan. Sure nga ako kung sasabihin kong hindi niya nakuha ang pansin ko, dahil sa totoo sobrang gwapo niya. Hindi ko namalaya na sumama pala ako sa kanya, at nakarating kami sa isang maganda, at magarbong hotel room. Dala ng alak hindi ko namalayan kung ano ang mga ginawa ko, nagising na lang ako kinabukasan na masakit ang ulo, lalo na ang mga pagitan ng ano ko, kung saan naroon ang kayamanan ko.
Nasapo ko ang noo ko, nang maalalang sumama nga pala ako sa kanya, at dahil sa lasing ako, nawala ako sa tamang pag-iisip. At nasuko ko sa kanya ang sarili ko, lalo na ang pinaka-iniingatan ko. I didn't know that you're still a pure. I am sorry. Biglang antag niya habang nakahiga, at ako naman ay tulala lang na nakaupo sa kabilang dulo ng kama. Napahilamos na lang ako ng palad ko sa mukha ko, dahil sa kasyungahang ginawa ko. I want a body, and I want you to be my, antag niyang seryoso. Baliw ka ba? Pasigaw kong sabi. No, I'm not. I'm dead serious. I want you. I'm sure hahanap-hanapin mo na ngayon, kung ano man ang nangyari sa ating dalawa, kaya kaysa sa iba mo gawin, sa akin na lang, tayo na lang dalawa. Ayoko, alam ko mga karakas ng tulad mo, mahilig masyado, ayokong magkasakit no. Antag ko. Kung papayag ka hindi na ako titikim ng iba, antag niya habang natatawa. Let me think about it, antag ko. Tinapunan ko lang siya ng masasamang tingin, saka dali-daling pumunta sa CR, at nilinis ang sarili. Paglabas ko ng banyo abala siya sa pagbibihis, kaya dali-dali na akong umalis at hindi nagpakita sa kanya. Napakasyonga mo Emma, anong pinasok mo? Masama lang loob mo sa mami mo, bakit naman sinuko mo ang ano mo? Antag ko sa sarili ko, sabay tuktok sa ulo ko. Masama pala talaga ang alak sa katawan. Hindi naman siguro siya seryoso sa sinasabi niya. Hibang lang ang taong gugustuhing magkaroon ng ano. Diyos mio naman Emma, ano yang pinasok mong kalokohan, si Reg ang natatanging kaibigan ko. Halos magmistulang bungangera ang bibig, matapos kong ikwento sa kanya ang kagagahang nagawa ko. Nandito kaming dalawa ngayon sa office ni Tita Sierra, mami ni Reg, sa shop kung saan isang event organizer siya, at ako ang assistant niya. Dito ko siya hinila para sabihin kung ano man ang kalukuhan na gawa ko kagabi. Pwede ba Regina, itikom mo ang bunganga mo, at naririndi na ako, wag na wag mong sasabihin yun kay Tita Sierra. Kung hindi dalawa tayong malalagot, sasabihin ko kasalanan mo yun, may pagbabanto kong sabi. Hoy babae ka, hindi ko sinabing mag-inom at magpakalasing, para sumama sa lalaking kagabi mo lang nakilala, tapos sinuko mo pa yang watawat mo. Diyos mio Marimar, ang kaibigan ko hindi na malinis, pasigaw niya sabi, dahilan para takpan ko ng palad ko ang bibig niya. Kahit talaga kailan napakaingay ng babae na ito. Don't tell this to Tita Sierra please, magagalit siya sa akin. Ang syonga ko naman kasi, bakit ko ba nagawa yun, bakit nagpadala ako sa nararamdaman ko? Halos naiiyak kong sabi. Pero Emma, how was the feeling? Ano ba? Tanong ni Reg na siyang kinabigla ko. Oh God Reg, wag mo nang ipaalala please, kainin na lang sana agad ako ng lupa, sagot ko sa tanong ni Reg. Did you enjoy it best friend? Tanong na naman ni Reg. Ang sarap mong sapakin Regina, kainis ka. Sige ipaalala mo pa. Segunda ko sa tanong na naman niya. Ganito lang kaming dalawa mag-usap, magulo at halos parang nag-aaway na, pero sa totoo lang, eksag talaga mag-react si Reg, dahilan para ang simpleng usapan ay hamaba ng hamaba. Reg is my best friend since we're elementary, siya rin ang dahilan para hindi ko maramdamang mag-isa ako, lalo na sa mga magulang niya na buong puso akong minahal. Maingay lang siya at bungangera, but she's a keeper, sa dami ng problema ko, pag sinabi kong kaya ko at wag siyang maingay, tahimik lang siya, pero pag alam niyang nahihirapan na ako, kahit ayaw kong may gawin siya, kikilos siya, gamaan lang ang loob ko. Natigil kami sa pag-uusap, nang biglang tumunog ang cellphone ko sa tawag ni Tita Sierra. Hello tita, bungad ko sa tawag niya. We have a meeting for a client, nandito na ako kaya sumunod ka na, parating na sila kaya humabol ka na lang sa meeting. I'll text you the address okay, ingat ka. Bye, tuloy-tuloy na sabi niya, sabay baba ng tawag. May meeting kayo? Tanong ni Reg pagbaba ko ng cellphone ko. New client daw, umuwi ka na at mag-review ka na, tama na ang chismis, sabi ko sa kanya habang inaayos ang mga gamit ko. O siya ano pa nga ba, ihahatid na kita, baka san ka na naman mapadpad na babae ka, antag niya habang inaayos ang nagusot ng school uniform. Wag na, dala ko naman ang kotse ko, maigi na umuwi ka na ng diretso, para mas marami kang time sa pagre-review, sabi ko sa kanya,
habang sabay kaming naglalakad palabas ng shop. Yung deal mo sa lalaki na yun, wag mong gagawin, kung alam mong mahihirapan at masasaktan ka, pero kung alam mong magiging masaya ka go for it. Be happy, okay? Sabi niya bago sumakay sa kotse niya, saka ako hinalikan sa pisngi. Ang kaibigan ko talagang iyon, maingay lang pero laging may makahulugang paalala. After 30 minutes nakarating rin ako sa sinabing resto ni Tita Sierra. Malapit lang ang resto, pero natagalan ako dahil nag-overheat na naman ang kotse ko. Oo insan, pasuyo na lang ha. Late na ako sa meeting. Thank you. Sorry sa abala, matamang sabi ko sa pinsan ko sa kabilang linya, para kunin ang sasakyan kong iniwan sa kalsada. No problem baby dear, bye, sagot niya sa sinabi ko sabay baba ng tawag. Agad ko ring nakita sila Tita Sierra, with the client na nakaupo sa 4-seater table. Oh there she is Emma dear dito. Sabi agad ni Tita Sierra nang malapit na ako sa table. Tita sorry, nag-overheat po yung kotse ko, kaya lumipat ako ng jeep. Hingi ko agad ng pasensya, it's okay, mag-uumpisa pa lang din ang meeting, maupo ka na, sabay giya sa akin ni Tita paupo. Pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin, kaya agad akong umupo ng maayos, para makita na rin kung may nakatingin sa akin. Nang magangat ako ng tingin napao ang bibig ko sa nakita, kung sino ang nasa harap ko. Ikaw, sabi ko na halata ang gulat sa boses. You know Mr. De Alvas, Emma? Tanong ni Tita Sierra, hindi tita, kamukha lang po siya nung kukuha ng sasakyan ko sa tabing kalsada, nagulat lang po ako, pagkukunwari ko. God bakit andito tong lalaki na ito sa harap ko? This is Mrs. Zane De Alvas and Mr. Jason De Alvas our client, pagpapakilala sa kanila ni tita. She's Emma Sanchez, my very masipag na assistant, dugtong ni Tita Sierra. Good afternoon ma'am, magiliw akong nakipagkamay sa babaeng nasa harap ko na ang ganda-ganda, pati mga ngiti ang ganda. Good afternoon sir, pag-aalangan kong bati, at abot sa kamay ng lalaking kumuha ng pagkaano ko. Ramdam ko ang diin ng paghawak niya sa kamay ko, kung ano man ang dahilan. Abay hindi ko alam sa makong na ito. It's our parents' 5th wedding anniversary, and we would like to surprise them a party with a blast, that's why we want your service, si Mrs. Zane. Emma is good at organizing an event Zane, especially when it comes to wedding or wedding anniversary, that's why sinama ko siya sa meeting natin, masayang sabi ni tita. Oh, looks like you're proud with her tita, si Mrs. Zane, habang nakatingin sa akin. I have a question miss. Hindi niya na ituloy ang sasabihin, dahil nalimutan ang pangalan ko, Emma na lang po ma'am. Oh Emma, sorry hindi ako matandain sa pangalan, why you love organizing an event, especially weddings? Tanong niya. Because I feel complete. When I see them happy on their wedding day, mas nakakadagdag po kasi yung saya sa couple, pag nakikita nila yung mga picture things sa isipan nila na nangyayari, kaya as much as possible po, kung ano ang gusto ni client binibigay ko, ng staff yung buong effort namin with a heart, para talagang lahat ng bagay worth it sa special day nila. I love organizing weddings po, because it gives me a strong feeling of happiness po. That's all, tuloy-tuloy kong sabi, dahilan para mapansin ko ang lalaking nasa harap ko, na nakatitig sa akin na halos walang emosyon. Tumingin muna si Mrs. Zane kay Mr. Makong bago nagsalita. It's a deal Tita Sierra, I think we can give our parents a best party through your help, so it's a deal, magiliw na antag niya, at akmang magkakamay na sila ni tita, nang biglang magsalita itong nasa harapan ko. Make it worth it Miss Emma, or else I screw you, lalo na pag hindi natuwa ang parents namin, seryosong sabi niya sabay inom ng tubig. Aba itong makong na ito hambog na nga akong magsalita, para pa akong iniinsulto. I'll make sure of it sir, don't worry, peke kong ngiti sa kanya. After our short meeting, and giving us some information tungkol sa magiging party, nagpaalam na si Tita Sierra at Mrs. Zane na aalis na, napag-alaman ko kay tita na magkakilala sila. Kaya naiwan ako sa table kasama si Mr. Yabang, akmang tatayo na ako para umalis, nang hilahin ulit ako bigla paupo. Let's talk, or else I tell your tita,
about what you did last night. May pagbabante niyang sabi. Jason POV. After a long and tiring day of work, I decided to go and have a drink on the bar, that always makes me calm. I had a very hard day, because of those person that are nonsense to deal, sila naman ang gustong mag-invest sa kumpanya ko, after all I don't need any on my company. I am Jason De Alvas, 26 years old, owner and CEO of De Alvas Building Company, and also one of the top 10 leading company pagdating sa pagtatayo ng mga condominium. Palapit pa lang ako sa bar counter, nang mapansin ko ang isang babaeng, mahaba ang kulay brown na buhok, nakasuot ng high-waisted denim jeans, at simpleng blouse, na halos sunod-sunod ang lagok ng alak. The moment I glanced at her, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya, at kung ano yun hindi ko alam. Mabilis ang mga naging pangyayari, may nangyari sa amin. Hindi ko man aminin, alam ko sa sarili ko na gusto kong ulit-ulitin yun sa kanya. The way she let me touch her, have her and own her, gives me reason to wanting her more. Nakaisip ako ng isang nakakalokong deal, because I want her to be my body, pero mukhang mahihirapan akong mapapayag siya, kaya kailangan kong makahanap ng rason para pumayag siya. Narinig ko na lang ang pagbukas at pagsara ng pinto, senyales na umalis na siya, at hindi pa talaga nagpaalam. Don't get me wrong, I don't like her in any other way, but I want her when it comes to pleasuring our body, nothing more, nothing less. Hello, alamin mo ang pagkatao ni Emma Sanchez, tawag ko sa sekretarya ko, sabay baba ng cellphone pagkatapos sabihin ang utos ko. Just wait and see Miss Whiskey. Mapapapayag din kita at pag nangyari yun. Paulit-ulit kitang pasasayahin hanggang sa mapagod ka. Palabas ako ng inukupa kong kwarto, kung saan naangkin ko ang isang babaeng mukhang inosente sa lahat ng bagay, nang biglang tumunog ang cellphone ko. It's my sister who is calling. Hello, why did you call early in the morning my dear sister? Tanong ko sa kanya, habang pasakay na ng sasakyan ko. We're going to meet our event organizer, para sa anniversary nila mommy. No, but's 1 p.m., meet me at the resto near your office, see you baby brother bye, natatawang antag niya sabay patay ng tawag. Kakaupo ko lang sa upuan ng resto, kung saan ako pinapante ng kapatid ko, nang mapansin ko ang babaeng halos humahangos, at talagang swerte ako kay Tadhana, the girl from the bar, the one who made me last night, we met again. Looks like I'm going to get what I want, after knowing some details about her that I can use to blackmail her. Okay fine, anong pag-uusapan natin? Masungit na sabi niya sabay upo ulit. About what happened last night, and we also have a deal, didn't you remember that? Seryoso kong sabi. Bakit ba ang kulit mo? Let's pretend na walang nangyari, at hindi tayo nagkakilala, tapos ang usapan. Inis na bulyo niya, dahilan para lingunin kami ng ibang nakain sa resto. Don't shout, you're getting their attention lady, sabi ko sabay simsim ng kape. I know your parents, preskong sabi ko, dahilan para matigilan siya, at tignan ulit ako ng masama. Wag na wag mong sasabihin sa kanila, kung ano man yung nangyari sa atin, itikom mo yung bunganga mo, galit niyang sabi. I'm not going to tell them, if you're going to accept my proposition, accept the deal and I zip my mouth. Saka walang magulang ang matutuwa, na malaman na ang anak nila ay sinuko ang sarili sa taong kakakilala lang, ng asar na sabi ko. Pinukulan niya lang ako ng masasamang tingin, at kung nakakamatay ang masamang tingin, baka namatay na ako. Bamantong hininga muna siya ng malalim bago ulit nagsalita. Don't you ever tell them. Pumapayag na ako sa gusto mo, it's a deal, sabi niya ng galit at halos gusto na akong tusukin ng tinidor. Wag na wag mong gagawin yun, kung ayaw mong sir-on kita at ipamedya pa tong kalukuhan mo. Isang mayaman at sikat na bachelor, nang haras para magkaroon ng body, that would be the headline, galit niya paring sabi. Wua, it's that final. Tanong ko sa kanya na may tinatagong tawa. So, it's a deal Miss Emma Sanchez, sabi ko sabay lahad ng kamay na tinabig niya lang. Yan ang number ko, abot niya ng isang calling card,
tawagan mo na lang ako pag gusto mo at kailangan mo. Huwag na tayong magplastikan, pumayag lang ako dahil ayokong malaman ng mommy at daddy ko ang nagawa ko. Okay, madali akong kausap. I have a rules Miss Emma, sabi ko sa kanya. Just Emma Mr. De Alvas, what's your rules? Sabi niya. First, no one should know our deal. Second, pag sinabi kong kailangan kita at gusto ko, ano man ang ginagawa mo o nasaan ka man, dapat siputin mo ako at ibigay mo ang kailangan ko. Third, seryosong sabi ko nang biglang putulin niya ako sa pagsasalita. Aba, abusado ka naman ata, saka teka nga, bakit ako ba ang gusto mo na maging body sa dami ng babaeng naghahabol sa'yo? Inis niyang antag, kasama sa rules ko na bawal kang magreklamo, or else I'll tell your parents. I know your father very well, pang-iinis ko lalo sa kanya. Fine, wala naman yata akong lusot sa kalokohan na ito, nanlulumo niyang sabi. Third of my rules is, wag na wag kang makikipag-usap sa ibang lalaki, unless it's relative, and last but not the least, don't you ever fall in love with me, pagtutuloy ko sa sinasabi ko kanina, dahilan para mas amid siya. Seryoso ka? Natatawang tanong niya. Ako may in love sa'yo. Walang nakaka-in love sa tulad mo na iba-blackmail ako, pumayag lang na maging body mo. Saka masama ang ugali mo, malabo talaga akong ma-in love sa'yo, natatawa pa rin niyang sabi. Overconfident Emma, let's see kung hindi ka ma-in love sa akin. Girls always fantasize for me. I'm sure ikaw rin, mayabang kong sabi. Well, ibahin mo ako, hindi ako isa sa mga babae na yon. Hindi lang kasi nila kilala ang ugali mo, walang emosyon niyang sabi. And don't worry Mr. De Alvas, I don't do love, it sucks me big time. Para lang sa mga show nga ang pagmamahal na yan, lalo na yung ma-in love, isang pakiramdam yon, kaya malabo akong mahulog sa tulad mo, seryoso niyang sabi. Paano ako makakawala sa deal na ito pag ayoko na? Bigla niyang tanong. You can't, until I say so, seryoso kong sabi. Ilang sandaling namutawi ang katahimikan sa aming dalawa, bago ulit siya nagsalita. Okay, wala naman akong magagawa, baka sabihin mo pa sa magulang ko. At magkaroon pa sila lalo ng dahilan para lalo akong itakwil. Saka tama ka, wala naman ang tatanggap sa akin, dahil hindi na ako malinis. Kayong mga lalaki, yung bagay lang naman na yun ang gusto nyo sa aming mga babae, tapos pag nagsawa na kayo, baliwala na kami sa inyo. So antayin ko na lang na magsawa ka sa akin, magsasawa ka naman siguro diba? Lalo na pag nalaspag mo na ako. Galit niyang antag, dahilan para umurong ang dila ko. Use contraceptives for our safety, ayokong mabuntis kita, tanging nasabi ko. Hindi ko alam ano ang ibig niyang sabihin, na baka itakwil siya lalo ng magulang niya, pero nagulat ako na meron siyang pananghuhugutan sa mga sinabi niya, at talagang napapayag ko siya sa pangba-blackmail ko sa kanya. Don't worry, umiinom ako ng pills for my period, saka malabo akong mabuntis, defective ang mattress ko, kaya pwede kang magpakasawa, walang mabubuo, antag niya ulit nang nakatingin sa akin ng masama, habang inaayos ang gamit niya. Lalo akong nawala ng halaga sa pagsuko ko ng sarili ko sa iyo, at mas lalo akong nawala ng saysay, dahil pumayag ako sa deal na gusto mo. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng paglalabasan ng katinang katawan mo. Nice meeting you Mr. Jason De Alvas, sabay tayo at lakad niya palabas ng resto. Nakatanaw lang ako sa papalayo niyang balto, nang ma-realize ko lahat ng nasabi niya. Whatever her drama, I don't care, basta gusto ko siyang gamitin ng paulit-ulit, at kung kinakailangang i-blackmail ko siya gagawin ko. You can't say no to me Miss Whiskey.